Lord Jesus Christ. The good news of our salvation is encapsulated in the preaching of Jesus. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. In the understanding of Jesus, sin, in the context of Hebrew, means to miss the mark. Hindi mo tinamaan. Kaya yung hamartia in Greek, kapareho ang meaning as used by the evangelist, Gospel according to Matthew, ay parang sa mga taga-Batangas. Mayroon kang pinuntirya, tapos tinignan, hindi mo tinamaan. Sasabihin ng mga taga-Batangas, sala, hindi mo tinamaan yung iyong pinuntirya. You missed the mark. Yun ang kasalanan. So kadalasan na sa atin ngayon, it is the breaking of immoral law. You broke God's commandments. Tama din yun. Pero, ang consequence niyan, dahil ikaw ay nagkasala, nilapastangan mo ang mga utos ng Diyos, hindi ka, lumihis ka sa tamang daan, hindi mo matutumbok yung tunay mong tadhana. Sumala ka. Pag nagkasala ka, sumala ka rin sa tamang daan. Kaya ang repent ay pagbabalik loob din sa ating salita. Bumalik ka sa iyong kalooban. Tingnan mo kung ano talaga ang hinahanap ng puso mo. Kung yan bang drugs o pagkain o kapangyarihan o sex. Tignan mo. Sasabihin sa iyo ng puso mo, ang hinahanap ko talaga ay tunay na kaligayahan na hindi magmamaliw. Pag ang kaligayahan mo, halimbawa, nasa nagmamahal sa iyo, tapos sasabihin, mahal kita hanggang 2025. Yung may limit, hindi mo tatanggapin yung ganyang pagmamahal kasi yung gusto na marinig ng babae, mamahalin kita magpakailanman. Yan yung mga kanta natin sa kundiman Mayroon pang mga makata na nagsasabi, mamahalin kita hanggang sa huling hibla ng aking hininga. At pag ako ay namatay na, pupunta akong impyerno, hindi kita matagpuan doon, ay pupunta akong langit, hindi kita matagpuan doon, bababa ako ng impyerno, hahanapin kita sapagkat kapag kapiling kita, langit na rin. Gusto natin yung walang katapusan. Gusto natin yung walang hanggan. Pag maligaya tayo. Yun pala ang gusto mo. Hindi, siguruhin mo na nasa tamang daan ka. Kung hindi, magbalik loob ka, bumalikwas ka, magbalik loob ka, you repent. Because the kingdom of heaven, which is shalom, yun ang kaganapan ng hinahanap ng puso ng tao. So, ang nagbabalik loob ay yung isang tao na napalihis na ng daan. Pero sa pagtingin ng simbahan, yung mga lipunan, kailangan rin magbalik loob. So may personal conversion, may societal conversion. Pag ang lipunan, napalihis din ng daan, gaya ng ating lipunan, ngayon, walang katarungan, walang katapusan ang labanan, sinisira pa natin ang kalikasan, kailangan bilang lipunan. Kasi man, the human being, is a social animal. Belongs to society. Halimbawa, belongs to a family. Kung yung family mo, ang galing ng tatay at saka nanay mo, mas madaling magpakabait.
Nakikita ko yung ibang mga kamag-anak namin na broken home, walang katapusan yung away ng mga magulang nila. Ang kawawa yung aking mga pinsang iba. Samantalang yun sa amin, yung tatay at saka nanay ko, hindi namin narinig, kaming 5 na nag-away, na nagtaas ng boses. Nagmamahalan sila. Inalagaan kami. Wala kaming pera, pero sabi ng aking tatay, hindi tayo mahirap. Wala lang tayong pera, pero hindi tayo mahirap. Yung nanay ko gumagawa din ng paraan. So, nakakahiya namang gumawa ka pa ng kakahiya doon sa dalawa. Pagkatapos dinisiplina kami, lalo na ako. Ilang beses akong tinamaan ng nanay ko, yun hindi masyadong masakit. Yung tatay ko yung nakakatakot dahil sundalo yun eh. Ang pinamalo sa akin, 2 beses lang naman na pinalo talaga ako ng grabe. Yung kaniyang sinturon sa army. Pero nagpapasalamat ako. Pasalamat ako, 2 beses lang akong tinamaan ng tatay ko dahil kung nahuli niya ako halos bawat linggo baka lagi akong nalalatigo. Napaka sama ako noong, hindi, naughty lang siguro. Pero ang dami kong napaiyak ang mga kapatid ko. Dinisiplina ako ng nanay at saka tatay ko. Nagmahalan sila. It is easier to be good in a loving family. Ganito ang aking punto. It is also easier to be good in a loving society. So mahirap kong ma-imagine paano ako magpakabait kung lumaki ako sa slum area na kailangan mong may dalang punyal lagi dahil kung hindi, dapat unahan mo yung lalagay ng gripo sa tagiliran mo eh. So ganyan ang aking punto. Hindi lang personal conversion, kailangan we should work for social conversion na itong shalom ng Kingdom of God ay nai-implement doon sa ating lipunan na may katarungan, nagtuturingan bilang magkakapatid, lahat ng mamamayan, at tinitiyak na may magandang kinabukasan yung mga kabataan at ang mga lahi pang darating. Kung hindi, sasala tayo. We will miss the mark of being a country na may isa tayong constitution. Pagkatapos hindi naman nasusunod, we have to repent. We repent of our personal sin, we repent of our social sin. At ang pangatlo, sabi ni Pope Francis, ecological conversion. Personal conversion, social conversion, ecological conversion. We have to renew our relationship with Mother Earth. Mother nga naturingan, dyan nang galing ang buhay natin eh. Yung kinakain natin, yung hangin na hinihinga natin, yung tubig na ino-inom natin, galing kay Inang Daigdig, sabi sa Laudato Si ni Pope Francis. Sasala rin tayo kung hindi tayo magbabago na ang tingin natin, putulin na lahat natin yung mga puno, kalbuhin natin yung Sierra Madre, sala na tayo. Binabaha ang Provident Village at saka yung mabababang lugar. Ang dami-daming bilyon ang pera na nawawala because of the damage sa mga baha. So as an individual, you miss the mark if you commit sin. You have to repent. As a society, we also miss the mark of being a society if we do not conform to the shalom of God's kingdom. And as a planet, yung 8 billion people in the whole world, kung walang ecological conversion, kung patuloy tayo na magtapon ng plastic, pagkatapos may isla ng malaki doon sa Pacific, number 3 ang mga Pilipino, iyak-iyak pa na wala ngayong Santo Niño, wala ngayong Nazareno, tanggapin natin may COVID eh. Pero noong 1 taon,
Ilang tonelada ng basura ang iniwan ng mga deboto ng mahal na Poong Nazareno. Tapos sasabihin, ikaw ang may gawa ng langit at lupa. Tapos yung kanilang mga plastic bottles, yung kanilang pinagkainan, iniwan lang doon sa harap ng simbahan. Walang ecological conversion, walang social conversion. Baka yung personal conversion, kulang pa rin tayo, yung individual. Kasi wala naman malalaking mga makasalanan na parang si Zacchaeus na nagsabing, babayaran ko yung aking mga kasalanan. Yung mga corrupt sa gobyerno, yung mga corrupt sa corporate, pati sa simbahan may corruption pa nga. Hindi nagre-repent. So, kung ang mensahe ni Jesus, ang ubod niyan ay itong magbalik loob kayo sapagkat nalalapit na ang shalom ng kaharian ng Diyos. Pagdasal natin ngayon sa tulong ni Saint Elizabeth Seton na sana matupad natin itong hinihiling ng ating pananampalataya. Personal conversion, societal conversion, ecological conversion. Personal, social, planetary, Mother Earth. Yun ang ating ipanalangin sa misang ito. Please rise. Let us now approach the Father who fulfilled His promise